everything changes. Every which way you got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I go with the world on me? We can trust each other, always make things right. Yo, what's up mga ports? So, good afternoon. So, welcome back dito sa YouTube channel natin. So, today, hindi tayo mag-adventure, hindi tayo mag-travel adventure ngayon mga ports kasi nga, kakalikutin natin itong motor natin. So, recently nga, sa mga biyahe natin, lagi akong minababasa sa mga comments, sa dami nagtatanong kung ano daw ba yung panggilid ko, i-reveal ko daw yung CVT ko, paano daw mapalakas yung CVT natin. To be honest, hindi naman malakas yung CVT natin mga ports eh. So, para maliwanagan na lang kayo, no, sa mga may gustong gumawa ng setup natin, papakita ko na lang sa inyo. So today is yung CVT reveal ng Honda EDV 160 natin. Papakita natin yan. Yan, naka-ready na rin yung mga tools na gagamitin natin. So, first time kong gumawa ng ganitong klaseng video mga ports. Di naman talaga ako gumagawa ng mga kalikot na content. Kasi, to be honest, hindi naman tayo mekaniko, no? Hindi rin naman tayo sobrang maalam sa pagkalikot ng mga motor. Pero, dahil CVT naman yung tanong nyo, kahit pa paano, kaya ko naman magbaklas at kabit ng CVT, no? So may idea naman tayo kasi naturuan naman tayo ng mga kaibigan natin, mga tropa natin. Simula nun, natuto tayo, ako na lang talaga nagme-maintain ng CVT ng EDV 160 natin. Kapag may kailangan palitan, ako na rin lahat. Hindi ko na dinadala sa mekaniko. Yun nga pala, wala tayong upload noong nakaraang linggo kasi nga nagpahinga tayo guys. Kasi di ba may sakit ako bumiyahe nung kasiguran. Pagka uwi namin, nagkasakit naman si babe. Kasi ewan ko kung napagod sa biyahe or baka nahawa sa akin kasi pagaling na yung sakit ko nung time na yun. So, yun. Kaya today, papakita natin sa inyo yung CVT natin. Let's go! Samahan nyo ako. Okay, so mga ports. So, yan. Una, babaklasin muna natin itong panggilid natin. So, ito yung CVT natin. So, kailangan natin tanggalin itong mga screw. Mga bolts na to. Kailangan mo lang dito 8mm. Yan na socket. Yung gagamitin natin para tanggalin to. Tapos dito Allen wrench lang. Okay? Yan, so dito Allen wrench. So gagamitin natin to 4. Yan, so pagkatanggal nyo, makikita nyo meron lang siya lock dito. So meron yung pin sa likod. Pipindutin nyo lang yan para matanggal. Yan, so pagkatanggal ng pin na to, hilahin nyo lang to. Yan. Okay. So tanggal na. Diba? Tabi lang natin. Pasensya nyo na medyo madumi yung panggilid natin mga ports. Kasi galing nga nung kasiguran, hindi pa ako nakapaglinis ng motor. Kasi hindi ko pa nakaka-wash. So next is tanggalin natin tong case. Yan, itong buong cover na to. So lahat to 8mm din yan. So meron 1, 2, meron sa loob 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos 9 gitna, tapos dito sa loob meron din yan. Alright, let's go. So meron nga pala dito na sa loob, ayan, nakatago. Ito, hindi kaya ng barrel. So gagamitan natin ito. Ayan, parang pa letter L na wrench, 8mm din to. Yan, tanggal na. So, pasensya nyo na, medyo mahingi na. Kasi tapat kami ng park, mga ports, ayun, no? So, yung mga bata na naglalabasan, napo na kasi. Tuloy lang, let's go! Ayan guys, so yung tatlo rito, ito, yung sa loob, tsaka yung sa baba niyan, pare-parehas yan na ganito kahaba. So, yung mga unang binaklas natin dito sa gilid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung 6 puro ganito, maliliit. Ayan, kita nyo yung difference. So, hindi kayo maliliit to, diba? Ayan, so dito sa pinakagitna, ito, napakahaba nya. Ayan, tanggal na. Alright mga boys, so remove na natin lahat ng cover, lahat ng takip tsaka ng mga screw. So para may idea lang kayo, recap tayo. So sa pinakaunang cover, yung black, meron tatlong bolts, tapos isang allen, tapos sa crankcase natin sa cover ulit. Yan, meron tayong 3, 4, 5, 6 na bolts, tapos yung tatlong mahaba.
Tapos isang pinakamaba sa gitna. Yan. So yun lang yung mga bolts nyo, no? Pag nagkulang kayo na isa dyan, God bless na lang. Okay, so papakita na natin sa inyo yung CVT natin. So ito yun. Ayan. Ayan ang CVT natin. So, kita natin ha. So kung makikita nyo, itong pulley natin, ito yung pulley, stock lahat yan. All stock yan, pero nakakalkal. Pero para mas makita nyo, bakasin natin, pakita natin sa inyo yung loob nito. So para mabuksan nyo to, kailangan nyo ng ito, socket na 22. Yan, sakto yan. Okay. Ito yung drive face. Bigyan natin yung drive face natin. So ito, stock pa rin to mga ports, no? Hindi pa rin natin binapalitan. Pero kung makikita nyo is nakakalkal na yung angle na ito. Yan. Ito yung pinakalkal na natin yan. So if hindi ako nagkakamali, naka 13.5 na to na angle. So alam naman ng mga mekaniko nyo yan. Kung magtatanong kayo pa 13.5 angle kayo, alam na nila yan. Diba? So wala pang tama. Goods na goods pa. Tapos, yan. So, nakaano rin tayo. May washer din ako. May magic washer ako na 0.5 mm. Tapos check natin yung sa may pulley. Medyo madumi na. Bola. Tumalon na yung mga bola ko. Yan, so medyo madumi na rin. Hindi pa ako nakakapaglinis mga ports kasi usually naglilinis ako ng panggilid. Sinasabay ko sa change oil. So every 2,000 ako nagpapa-change oil. So every 2,000 din ako naglilinis sa CVT. Okay, so ito stock rin yan. Pero makikita nyo nakakalkal na rin to. And ni-smooth na nila itong part na to. Dati hindi ganyan ka-smooth yan. So palitan ako na itong mga sliders. Naka JBT na to, no? Kasi yung stock ko, bilis lumuwag ka agad. So kapag maluwag na, yun, medyo palitin na yun. Dapat to masikip, pero ito medyo lumuluwag na rin, no? Nung una masikip to eh. Ito, uy, lag. Naku, tumalsik. So yan lang naman. Stock, kalkal lang, tapos JBT na sliders. So itong setup natin mga parts, wala akong sinunod na layout, wala akong sinunod na setup sa mga ibang naka-EDV. Ano to, parang ito lang yung nagta-trial and error lang kasi talaga ako mga parts. Trial and error lang lahat. Try ko lang yung mga makita kong parts. Susubukan ko. So, pero dito ako mas nag-stick kasi nga ito yung setup na talagang parang, alam mo yun, na feel ko na tama para sa akin. Yung bola, kung makikita nyo, napano mga tama. Pero medyo madumi na rin yung panggilid ko. So baka maglinis na rin ako soon. Pero hindi na dito sa video na to, no? Kasi tatagal tayo. Masyadong matagal maglinis eh. Matagal ako maglinis ng mga CVT. Stock to. Pulley natin. Nakikita nyo, ito, naka-smooth na yung edges dito. Yan. Kita nyo, di ba? Kasi sa stock, ano yan, para may kanto yan. May mga kanto yan. So parang nalilimit yung bola. Hindi masyado sumasampa. So dahil pinakalkal natin, ini-smooth na nila hanggang taas. Yan. So pag umangat yung bola, maabot na hanggang dito. Nabaklasan natin yung pulley. Pakita ko sa inyo ito, yung bell. Yung bell natin, naka RS8 na to. Yung tarag seat. Yung tarag seat na RS8. Yan, add ko na lang yung link na itong mga parts na binili ko or mga dinagdag ko. Yung mga pinalitan ko pala. Lagay ko na lang yung link sa comment section, sa description ng video na to, pati yung Shopee link para ma-order nyo. Pero yan, naka RC tayo na bell, tarag seat, yung kulay pula. So para matanggal nyo tong bell, no, kailangan nyo ng 19mm na socket para matanggal tong bolt na to. Yan, sakto yan. Okay, let's go. So bago nyo barilin to mga ports, hawakan nyo to kasi umiikot to. Babaril nyo, hawakan nyo. Yan, tanggal na. Ito na yung bell natin. Yan. Yan. So yun yung bell natin. Nag-iba na yung kulay niya. Tagal na kasi natin gamit eh. Yan. Dumi ng loob oh. Daming dumi. Wala natin maglinis ng panggilid. So yan. Naka-groove na rin yung loob na yan. So yung groove di ako sigurado kasi parang linear lang siya. Yan. Linear lang. Pero di ko alam anong eksakto nung groove. Pero yan. Pag binili nyo naman yan, nakaganyan na. Yung tarag sheet na RS8. Yan, actually may stock pa tayo na bell nandun sa loob. Yun yung pina-regroove natin. Naka-regroove din yun. So, pero pinalitan na natin ito. So, okay na kasi nasunog na yung bell ko eh. Okay, next up, hindi ko na siguro ito babaklasin mga ports, no? Pero,
papakita na lang natin sa inyo yung torque drive. Yan, so yung belt natin, Honda pa din to. Stock yan. Ayan, so ito na yung torque drive. Di na natin babaklasin. Mapakita ko na lang sa inyo. Stock pa din to. Pero kung gusto nyo makita, pwede mo natin baklasin. Baklasin natin. Pakita ko sa inyo. Dahil natin basahan kasi natin patungan. Ayan. Bigyan lang natin ng basahan para hindi mapwersa. Okay. Baklasin natin. Ito, para baklasin nyo ito, kailangan nyo muna tanggalin itong malaking bolt na to. So, kailangan nyo ng 39mm. Ayan, yan malaki. Sakto yan. Okay. So, style dito mga ports is ganyan ang dalawang paakan nyo. Ayan. Tapos, ito. Gamitan nyo na para kasi baka tumalsik eh. Parang dito malsik. So yun guys, tatanggalin natin yung bolt. Kailangan nyo hawakan, no? Ganun yung style doon para dito malsik. Makapigil sumuntok kasi sa inyo eh. Yan. Okay, yan. So stock tong plate natin. Lahat yung pins yan, makikita nyo. Uy, daming nalaglag. Clutch springs natin, puro JBT yan, 1000 RPM. Tapos clutch lining natin. Yan, clutch lining natin, RS8 na rin tayo. Pero lagi ko na nga lang yung link, tsaka yung lagi ko na yung link nito sa Shopee sa description para alam nyo. So makikita nyo guys, ayan yung makikita nyo. Rumble yung mga binili natin, may JBT, bola ng JBT, RS8 bell, RS8 na clutch lining, JBT na clutch spring. Halo-halo yan guys, so talagang wala akong sinusunod na pag JBT lahat, RS8 lahat, hindi. Kaya try lang talaga ako, ginakombine ko. So, ito pa isa. Yan, yung center spring natin. Ito. GY6 tayo na 1200 RPM. Yan, GY6. Yung nababasa nyo, 1200 RPM. So, the rest ng torque drive natin, stock na lahat yan. Wala na natin malinisan. Pero, lilinisan na rin siguro natin to guys. Pero gagawa ko na lang separate na video para focus sa paglilinis ng CVT natin. Kaya abangan nyo. Kailan pag sinipag tayo. Sinipag tayo. Usually kasi pag naglilinis ako, hindi ko na binibideo mga ports. Kasi nga, pag nag-video ako, pag nilinis ko matagal, butin tayo ng 1 oras, baka halos 2 oras. Alright mga ports, so yun lang naman yung CVT reveal natin, no? Napakita ko na lahat sa inyo. So, yun lang talaga. Lahat yun. Screenshot nyo na lang, i-post nyo yung video, makikita nyo na lahat ng mga nakakabit sa motor natin. Stock, JBT, 13 grams, 1200 RPM na center spring, sliders na JBT, kalkal na pulley set. Yan, naka-clutch lining tayo na RS8, 1000 RPM na clutch springs na JBT. Diba? Halo-halo yan guys. No to brand war tayo eh. So yan. Okay mga board, so dito ko na siguro tatapusin yung video natin. Sabi ko sa inyo, short video lang to about sa CVT natin. Na-reveal ko lang talaga para sa mga nagtatanong. Ang dami na kasi nagtatanong talaga. And wala akong time magkaligalikot. Eh ngayon, wala tayong ride eh. Di tayo nag-ride. So abangan nyo yung ride natin next week. Mag-ride kami ulit ni Babe. Mag-adventure tayo mga boards. So yun, maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to. Napaka-solid mga ports. Yun lang naman, bago ko tapusin yung video na to mga ports sa CVT, hindi porket gumana sa akin, gagana sa inyo, or hindi porket maganda sa akin, maganda sa inyo. So maraming factors yan, no? One is yung weight ng rider, may kabigatan tayo, di ba? Sa riding habit nyo, pwedeng harabas kayo magpatakbo, pwedeng chill ride lang kayo. Pwedeng hindi mag-work sa inyo yung setup ko kasi nga medyo malakas yung consumption nito. Ngayon mag-average ako ng 36 na lang. So sa stock nasa 40, maabot pa nga ng 43, 44, 45. So yun mga ports. Yeah, medyo maingay na rito sa labas namin. Ang dami ng bata mga ports. So dito ko na tatapusin itong video na to. Ay tsaka nga pala bago ko makalimutan, meron pa akong kinabit dito sa motor na hindi ko na mapapakita sa inyo dahil hindi ko alam kung paano kinabit at paano. Hindi ko alam kung paano baklasin actually, di ko mapapakita sa inyo. Nagpalit na ako ng gearing ng ADV 160 natin. So ang stock na gearing kasi niyan is 13T if I'm not mistaken, o 13T. So ngayon pinalitan ko na yung gearing ko ng 14T. So may extra ngipin na. So ang advantage nun is mas nadagdagan yung dulo ng motor, pero ang downside naman is
mas sumihina yung arangkada, nabawasan yung arangkada. Kaya yun yung reason kung bakit, kung mapapansin nyo, yung bola natin is 13 grams, sobrang baba. So sa inyo mga naka-stock, kung naka-stock lang kayo na parts, kahit ano, tapos maglalagay kayo ng 13 grams, ako, sobrang pangit nun kasi sobrang magiging mahiyaw yung motor nyo. Baka puro arangkada na lang, wala na talaga kayo idulo, di na umabot ay sandaan yung motor nyo. So hindi siya advisable para sa mga stock na gearing, tas magda 13 grams ka, sobrang baba. So sa akin, kaya nakapag 13 grams ako, nakapagbaba ako ng ganun dahil nagpalit na tayo ng gearing ng motor. So yun lang naman. Alright mga ports, so dito ko na tapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung mabot ko sa part ng video na to, napaka solid mga ports. And always remember, ride safe lang, have fun, and always peace out. Kita-kits sa susunod na adventure. Abangan nyo, mag-adventure tayo ni Babe. Kung saan, abangan nyo na lang. Let's go. Peace. Salam.